Isinangla ko ang huling alahas na pamana ni inay para lang may pambili ng gamot sa puso ng anak ko. Habang siya, ang asawa ko, ay abala sa pagpirma ng tsekeng milyon-milyon para sa kondo ng kabit niya. Tinawag nila akong palamunin, walang silbi, isang basahan na pwedeng tapakan sa loob ng marangyang mansyon ng mga Monteverde. Akala nila, dahil tahimik ako, ay tanga ako. Hindi nila alam. Sa bawat luhang pumatak, binibilang ko ang bawat sentimo ng utang nila. At ngayon, maniningil na ako, hindi sa korte, kundi sa impyernong ginawa nila para sa sarili nila. Handa na ba kayong malaman kung paano ko sila inubos? Kailangan nating operahan si Enzo sa lalong madaling panahon, Mrs. Monteverde. Ang 2 milyon ay paunang bayad pa lamang para maihanda ang operating room. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila matatalim na punyal na sabay-sabay na tumarak sa aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng masikip at mainit na pasilyo ng pampublikong ospital, kung saan ang hangin ay amoy alkohol at pawis ng libu-libong tao na nag-aagaw buhay. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa aking paligid, habang pinagmamasdan ko ang maputlang mukha ng aking anak na nakahiga sa kama. Ang tunog ng monitor na nakakabit sa kanyang maliit na dibdib ay nagsisilbing malupit na orasan. Bawat pintig ay nagpapaalala na nauubusan na kami ng oras. Napalunok ako ng mapait na laway habang hinihimas ang nanlalamig na kamay ni Enzo. 2 milyon. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking halaga? Ang tanging yaman ko na lang ay ang aking dignidad na matagal nang nayurakan sa pamamahay ng aking asawa. Mabilis akong nagpaalam sa nurse at tumakbo palabas ng ospital. Ang init ng tanghaling tapat ay hindi ko naalintana habang binabagtas ko ang daan pabalik sa mansyon ng mga Monteverde. May itinatago akong huling baraha, ang joint savings account namin ni Elijah na inilaan ko para sa ganitong mga pagkakataon. Alam kong galit sa akin ang pamilya niya, pero hindi naman siguro nila hahayaang mamatay ang sarili nilang kadugo. Pagpasok ko sa aming kwarto, agad kong tinungo ang vault na nakakubli sa likod ng malaking painting. Ang nginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang code. Nang bumukas ang pinto ng bakal, bumungad sa akin ang isang nakabibinging kawalan. Wala. Walang pera, walang alahas, walang kahit isang singkong duling. Nanghina ang aking mga tuhod at napaluhod ako sa sahig. Paano nangyari ito? Sinuyod ng aking mga mata ang bawat sulok ng vault, hanggang sa may mahagip akong isang brown na sobre na naiwan sa pinakailalim. Mabilis ko itong dinampot at binuksan, umaasang may naiwang bankbook o tseke. Ngunit hindi pera ang laman nito, kundi ang katotohanan na dudurog sa natitira ko pang pagkatao. Isang deed of absolute sale, isang kontrata ng bilihan ng condo unit sa Bonifacio Global City. Ang halaga ay 10 milyong piso. At sa ibaba ng dokumento, nakapirma ang 2 pangalan na halos magpasuka sa akin sa sobrang pandidiri. Elijah Monteverde, Maribel Santos, si Maribel, ang matalik kong kaibigan, ang ninang ng anak ko, ang babaeng laging nagte-text sa akin ng Bible quotes at nagsasabing ipinagdarasal niya ang paggaling ni Enzo. Habang naghihingalo ang anak ko sa isang pampublikong ospital dahil wala kaming pambayad, bumibili sila ng pugad para sa kanilang kahayukan gamit ang perang dapat ay para sa pamilya namin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero walang lumabas na boses sa aking lalamunan. Tanging ang pagpatak ng aking luha sa papel ang naging saksi sa aking pagkadurog. Ang sakit ay hindi na pisikal, ito ay kaluluwang hinihiwa ng pinong-pino. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Elijah. Agad akong tumayo at itinago ang sobre sa likod ko. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na kumakapit sa kanyang polo. Isang amoy na pamilyar sa akin dahil iyon nun ang pabangong iniregalo ko kay Maribel noong nakaraang Pasko.
Oh, nandito ka na pala. Malamig niyang bati. Ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin habang nagtatanggal ng relo. Pagod na pagod ako sa opisina, Clarice. Ang daming client na nag-back out. Bagsak ang kumpanya. Tinitigan ko siya. Ang kinis ng kanyang mukha, ang ayos ng kanyang buhok, ang kawalan ng anumang bakas ng pag-aalala. Nagsisinungaling siya nang walang kagatol-gatol habang ang anak namin ay nasa bingit ng kamatayan. Elijah, basag ang boses kong tawag sa kanya. Kailangan ng operasyon ni Enzo. 2 million pesos, ngayon na. Huminto siya sa paghubad ng sapatos at bumuntong hininga ng malalim. Tila ba isang malaking abala ang aking sinabi. 2 million? Nababaliw ka na ba, Clarice? Saan ako kukuha ng ganong pera? Kakasabi ko lang na lugi ang kumpanya, di ba? Pero may ipon tayo. Wala na yon. Asik niya. At sa wakas ay humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng inis, hindi ng awa. Ginamit ko na pambayad sa mga investors. Ano bang gusto mo? Makulong ako dahil sa utang. Intindihin mo naman ako, Clarice. Puro ka na lang hingi. Gusto kong isampal sa mukha niya ang kontratang hawak ko sa likod ko. Gusto kong isigaw na alam ko ang tungkol sa kondo. Alam ko ang tungkol kay Maribel. Pero nanatili akong nakatayo. Nanginginig ang buong katawan sa pagpipigil. Hindi pa ngayon. Hindi pa sapat ang nalalaman ko. Kung magwawala ako ngayon, baka lalo lang nilang pabayaan si Enzo. Napansin ko ang isang maliit na mantsa ng pulang lipstick sa kwelyo ng kanyang puting polo. Kusang gumalaw ang kamay ko para sana ayusin ito. Isang nakasanayang kilos ng pagiging asawa. Ngunit napahinto ako sa ere. Bigla akong nandiri. Ang leeg na iyon, ang katawang iyon, ay hindi na sa akin. Biglang umilaw ang aking telepono na nakapatong sa kama. Ang pangalan ng head nurse ang rumehistro sa screen. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay at sinagot. Ang boses sa kabilang linya ay tila kidlat na tumapos sa natitira kong lakas. Mrs., bumalik po kayo agad. Nagkakaroon ng matinding seizure si Enzo. Bumabagsak ang oxygen level niya. Kung hindi natin siya maipapasok sa ICU at maoperahan ngayon din, baka hindi na siya umabot ng umaga. Ang boses ng nurse ay nanginginig. Sapaw ng hiyaw ng mga makina at kaguluhan sa kabilang linya. Tila tinakasan ako ng sarili kong hininga. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Ibinaba ko ang telepono. Nang dahan-dahan, ang kamay ko ay nanlalamig na parang bangkay. Humarap ako kay Elijah, ang aking asawa, ang ama ng aking anak. Nakahiga na siya sa kama, nakapikit ang mga mata habang ang braso ay nakatakip sa noo. Tila ang presensya ko ang pinakamabigat na dalahin niya sa mundo. Elijah, halos pabulong kong sambit, ngunit puno ng bigat ang bawat pantig. Nag-seizure si Enzo, baka mawala siya sa atin ngayong gabi. Parang awa mo na. Kahit isanla natin ang bahay o ang kotse mo, tulungan mo ang anak natin. Ibinaba niya ang kanyang braso at idinilat ang isang mata. Walang bahid ng takot o pag-aalala ang makikita sa kanyang mukha. Sa halip isang nangisi ng pagkutya ang gumuhit sa kanyang mga labi. Seizure? O baka naman gutom lang yan. Alam mo, Clarice, hindi ko alam kung sino ang nagturo sa anak mo na mag-inarte, pero hindi tatalab sa akin yan. Sinabi ko na ngang, wala akong pera. 'Di ba? Bakit ba ang kulit mo? Bumangon siya at padabog na kinuha ang kanyang telepono sa mesa. Huwag mo akong idamay sa drama nyo. Pagod ako. Kung gusto mong maghanap ng pera, dumiskarte ka. Huwag mo akong istorbohin. Sa mga sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob ko. Hindi lang ang pag-asa, kundi ang huling hibla ng pagmamahal at respeto na iningatan ko para sa kanya sa loob ng 7 taon. Tinitigan ko siya, ang lalaking ito na kayang magwaldas ng 10 milyon para sa isang condo unit ng kabit niya, ngunit hindi kayang magbigay kahit piso para sa buhay ng sarili niyang anak. Ang galit na dapat ay sumabog
ay naging malamig na yelo sa aking dibdib. Biglang umilaw muli ang aking telepono. Isang mensahe ang dumating mula kay Maribel. Mare, kumusta si inaanak? Nabalitaan ko na masama daw ang pakiramdam. Praying for him. Hayaan mo, gagaling din yan sa awa ng Diyos. Kasabay nito, narinig ko ang tunog ng pagpasok ng mensahe sa telepono ni Elijah. Mabilis niya itong tiningnan at sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Habang nagtitipa ng sagot, ang sikmura ko ay bumaligtad. Ang prayer warrior ko ay siya ring demonyong kateks ng asawa ko habang naghihingalo ang anak ko. Wala na akong sinabing iba. Walang sumbat, walang sigaw. Dahil ang mga halimaw na tulad nila ay hindi tinatablan ng salita. Mahigpit kong hinawakan ang brown envelope sa likod ko, ang ebidensya ng kanilang kahayukan, at mabilis na tumalikod. Ang bawat hakbang ko palabas ng kwartong iyon ay mabigat. Tila hinihila ako ng lupa, ngunit hindi ako lumingon. Iniwan ko si Elijah sa kanyang komportableng kama at sa kanyang mga kasinungalingan. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagdadalamhati, ngunit ang lamig ng tubig ay hindi ko naramdaman. Mas malamig ang puso ng mga taong iniwan ko sa loob. Ang kailangan ko ngayon ay hindi awa. Ang kailangan ko ay salapi. At alam ko kung sino ang huling tao na mayroon nito. Kahit na ang kapalit ay ang pagyurak sa natitira ko pang dignidad. Pinahid ko ang tubig ulan sa aking mukha. Kung kailangan kong lumuhod sa harap ng dyablo para mabuhay ang anghel ko, gagawin ko. Naglakad ako palusong sa dilim, patungo sa kabilang pakpak ng mansyon, sa silid ng aking biyenan, si Doña Rosario. Bumukas ang dambuhalang pinto ng silid ni Doña Rosario at agad akong sinalubong ng simoy, ng hangin, na nagmumula sa aircon. Malamig, tuyo, at amoy mamahaling kandila na gawa sa lavender. Ang karangyaan ng silid na ito ay tila isang malupit na sampal sa mukha ng aking pinagdaraanan, habang ang anak ko ay nakikipagbuno sa kamatayan sa isang masikip na ward. Ang kanyang lola ay nakaupo sa isang silyang pelus, humihigop ng tsaa, at tila walang pakialam sa mundo. Basang-basa ako ng ulan. Ang tubig ay tumutulo mula sa laylayan ng aking damit at lumilikha ng maliliit na lawa sa kanyang makintab na sahig na marmol. Nanginginig ang aking kalamnan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at desperasyon na ngayoy lumalamon sa akin. Mama. Ang boses ko ay basag at mahina. Halos hindi makalagpas sa aking lalamunan. Ibinalaban ni Doña Rosario ang hawak niyang tasa ng tsaa sa platito. Ang tunog ng porselana na tumama sa isa't isa ay matinis at masakit sa tainga sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila nakatingin siya sa isang basurang napadpad sa kanyang palasyo. Tignan mo ang sarili mo, Clarice. Wika niya sa tono ng pandidiri. Ang ilong ay bahagyang kumulubot. Nagkalat ka ng putik sa sahig ko. Alam mo bang imported pa iyan mula sa Italy? Napaluhod ako. Ang tuhod ko ay tumama sa matigas na sahig, ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang sakit ay nasa puso ko. Nasa isip ko na nakikita ang mukha ni Enzo na nahihihirapang huminga. Parang awa niyo na po, Mama. Si Enzo, ang apo niyo. Nasa ospital siya. Kailangan niya ng operasyon ngayong gabi. Pakiusap, tulungan niyo kami. Hindi siya kumibo. Dumampot siya ng isang biskwit at marahang kinagat ito. Tila ba ang pagmamakaawa ko ay isang palabas sa telebisyon na nakakabagot panoorin. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Elijah. Ang pag-asa ay sandaling sumiklab sa aking dibdib, ngunit agad din itong namatay nang makita ko ang kanyang ginagawa. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang mga mata ay nakapako sa kanyang telepono. Ang mga daliri ay mabilis na nagtitipan ng mensahe
habang may multo ng ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang ama, ngunit mas mahalaga pa sa kanya ang ka-text niya kaysa sa buhay ng anak namin. Elijah? Tawag ko, pero ni hindi siya lumingon. Ibinalik ko ang tingin kay Doña Rosario. Inilapag niya ang biskwit at pinunasan ang sulok ng kanyang bibig gamit ang isang panyong seda. Alam mo, Hija, panimula niya. Ang boses ay kalmado ngunit may lason. Pagod na ako sa kakahingi mo. Mula nang pakasalan mo ang anak ko, wala ka nang inambag, kundi sakit ng ulo. At ngayon, ginagamit mo pa ang bata para perahan kami? Hindi po pera ang habol ko. Buhay po ng anak ko ang nakasalalay. Napasigaw na ako. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Mamamatay si Enzo kapag hindi siya naoperahan. Tumayo si Doña Rosario at lumapit sa isang antique na cabinet. May kinuha siyang isang brown na folder at inihagis ito sa aking harapan. Ang folder ay dumula sa sahig at huminto mismo sa tapat ng aking mga tuhod. Kung gusto mo ng pera, pirmahan mo yan. Nanginginig ang kamay na dinampot ko ang folder. Sa loob ay isang dokumento na may pamagat na Petition for Annulment of Marriage. At sa ilalim nito, may isa pang kasulatan, ang pagsuko ng sole custody ni Enzo Pabor sa pamilya Monteverde. Ano ito? Simple lang ang deal, Clarice. Malamig na paliwanag ng biyenan ko habang nakatayo sa aking harapan. Tinitignan ako mula sa itaas pababa. Pipirmahan mo ang annulment. Aakuin mo na ikaw ang may pagkukulang. Ibibigay mo sa amin si Enzo kapag magaling na siya. Sa mata ng lipunan, hindi pwedeng magkaroon ng ina na katulad mo ang tagapagmana ng mga Monteverde. Kapag napirmahan mo na yan, babayaran ko ang operasyon. Nanlaki ang mga mata ko. Gusto nilang bilhin ang anak ko kapalit ng buhay nito. Gusto nilang alisin ako sa buhay ni Enzo kapalit ng kaligtasan niya. Hayop kayo, bulong ko. Anak ko siya at dugo ko siya. Biglang tumaas ang boses ni Doña Rosario na wala ang poise na kanina pa niya iniingatan. Dugo siya ng mga Monteverde. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa piling ng isang hampas lupang Avellino na tinakwil ng sariling ama. Ano? Pipirma ka o hihintayin mong mamatay ang bata? Tumingin ako kay Elijah, umaasang ipagtatanggol niya ako, umaasang sasabihin niyang mali ito, pero nanatili siyang nakayuko sa kanyang telepono, tila walang naririnig. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa sa mga salita ng kanyang ina. Siya ang pumatay sa akin sa gabing ito, hindi ang patalim, kundi ang kanyang kawalan ng pakialam. Binuksan ni Doña Rosario ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang dakok na perang papel, mga tig-1,000 at 500, at ibinalibag ito sa mukha ko. Ang mga papel ay lumipad sa ere, bago dahan-dahang bumagsak sa paligid ko, kasama ng ilang barya na kumalansing nang tumama sa marmol. O ayan, paunang bayad, pampalubag loob. Pulutin mo. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang mamalimos. Automatikong gumalaw ang kamay ko. Ang instinct ng isang ina na desperada para sa kanyang anak. Dinampot ko ang 1,000 piso. Mahigpit ko itong hinawakan. Pwede itong pambili ng gamot. Pwede itong pandagdag. Pero habang hawak ko ang pera at habang nakikita ko ang nangisi sa mukha ni Doña Rosario at ang pagsasawalang bahala ni Elijah, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Kung tatanggapin ko ito, tinanggap ko na rin na isa akong asong sunod-sunuran. Kung tatanggapin ko ito, para ko na ring ibinenta ang kaluluwa ko at ang kinabukasan ng anak ko sa mga demonyong ito. Binitawan ko ang pera. Ang papel ay muling bumagsak sa sahig kasama ng natitira kong paggalang sa pamilyang ito. Dahan-dahan akong tumayo. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Ang sakit at takot ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Itago niyo ang pera niyo, sabi ko. Ang boses ko ay mahina, pero matatag. Wala nang bahid ng panginginig.
Ipambili niyo na lang ng kabaong, pero hindi para sa anak ko, kundi para sa konsensya niyo. Tinalikuran ko sila. Narinig ko pa ang pagsinghap ni Doña Rosario at ang tunog ng pagdayal niya sa telepono. Attorney, bilisan mo ang paglilipat ng mga titulo. Mukhang magmamatigas ang babaeng ito. Siguraduhin mong wala siyang makukuhang kahit ano. Ang mga salitang yon ay huling pako sa kabaong ng dati kong pagkatao. Wala na si Clarice na martir. Wala na si Clarice na nagtitiis. Lumabas ako ng mansyon at sinalubong muli ang bagyo. Ang ulan at hangin ay humahampas sa aking katawan, pero hindi ko na ito nararamdaman. May isa pa akong pagpipilian. Isang pagpipilian na matagal ko nang tinalikuran dahil sa prinsipyo, pero ngayon ay ito na lang ang tanging daan. Kailangan kong harapin ang taong dahilan kung bakit ako umalis ng bahay noon. Ang taong sumpa sa buhay ko, pero siya ring tanging pag-asa ni Enzo. Kailangan kong makipagkasundo sa dyablo para matalo ang mga demonyo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa gusaling ito. Ang tanging naalala ko lamang ay ang paghagupit ng ulan sa aking mukha at ang nanginginig kong mga tuhod habang nakatayo sa harap ng dambuhalang pintuan ng Avellino Holdings. Ang gwardiya sa lobby ay halos hindi ako papasukin dahil sa aking itsura. Basang-basa, puti ka ng paa, at mukhang pulubi na naligaw sa palasyo ng mga hari. Ngunit nang banggitin ko ang pangalan ng aking ama at nang makita nila ang pamilyar na hugis ng aking mga mata, agad silang tumalima. Ngayon, nakaupo ako sa isang silyang gawa sa purong katad sa loob ng opisina ng CEO. Ang katahimikan dito ay nakabibingi. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig na sumasabay sa mabilis na tibok ng aking puso. Ang lamig ng silid ay tumatagos sa aking basang damit, humahaplos sa aking balat na tila yelo. Ngunit hindi ako gumagalaw. Nakapako ang aking paningin sa lalaking nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatalikod sa akin habang tinatanaw ang kumukutitap na ilaw ng Makati. Si Don Esteban Avellino, ang aking ama, ang lalaking isinumpa ko, 10 taon na, ang nakalilipas ng piliin ko ang pag-ibig kaysa sa karangyaan. Dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang mukha ay walang ipinagbago. Matigas, strikto, at puno ng awtoridad. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata nang tignan niya ako mula ulo hanggang paa. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng diin. Wala siyang sinayang na oras sa pagbati. Agad niyang ipinamukha sa akin ang katotohanang matagal ko nang tinatakbuhan. Sinabi ko sa'yo na ang pagpapakasal sa isang Monteverde ay parang pagtalon sa bangin na walang sasalo sa'yo. Matapobre sila, Clarice, at ikaw. Ikaw naman ay nagpakabulag sa pag-ibig. Napayuko ako. Ang bawat salita niya ay parang asin na ibinubudbod sa aking mga sugat. Tama ka, Papa. Mahina kong sagot. Ang boses ko ay garalgal dahil sa pagpipigil ng iyak. Nagkamali ako. Tanga ako. Pero hindi ako nandito para sa sarili ko. Nandito ako para sa apo mo, kay Enzo. Lumapit ako sa kanyang mesa at lumuhod. Ito na ang pangalawang beses na lumuhod ako ngayong gabi. Una sa harap ng mga demonyo at ngayon sa harap ng taong tinawag kong malupit noon. Mamamatay siya kapag hindi na operahan ngayong gabi. Wala na akong ibang matatakbuhan. Kahit alipinin mo ako, kahit kunin mo ang buhay ko, iligtas mo lang siya. Natahimik ang buong silid. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Papa sa makintab na sahig. Huminto siya sa tapat ko. Inakala kong palalayasin niya ako o sisipain palabas, gaya ng ginawa ng biyenan ko sa diwa. Ngunit naramdaman ko ang paghaplos ng isang mainit na kamay sa aking basang buhok. Tumayo ka dyan, Clarice Avellino. Utos niya, hindi sa tono ng galit,
kundi sa tono ng isang general na nagpapalakas ng loob ng kanyang sundalo. Ang mga Avellino ay hindi lumuluhod. Tayo ang pinapaluhod. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig pa rin ang mga binti. May iniaabot siya sa aking isang panyo. Ang St. Luke's ay naghihintay na kay Enzo. Ang pinakamagagaling na espesyalista sa puso ay papunta na doon ngayon. Ako na ang bahala sa lahat. Nakahinga ako ng maluwag. Tila nabunutan ng tinik ang aking dibdib at napapikit ako sa sobrang pasasalamat. Ligtas na ang anak ko. Iyon lang ang mahalaga. Pero, dugtong niya at agad akong napadilat. Ang kanyang mukha ay seryoso at matalim. May kapalit ito. Kahit ano, Papa. Naglakad siya pabalik sa kanyang swivel chair at naupo. Pinag-ikot niya ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Ayokong magkaroon ng anak na talunan. Binuhay kita, pinag-aral kita sa pinakamagandang unibersidad, at naging top-notcher ka sa CPA board exam, hindi para maging labandera at utusan ng mga Monteverde. Binuksan niya ang drawer at inilabas ang isang maliit na bagay, isang itim na USB drive. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa na gawa sa mahogany. Babalik ka sa bahay na yon. Nanlaki ang mga mata ko. Po? Pero pinalayas na nila ako. Gusto nila akong hiwalayan. Babalik ka. Pagdidiin niya. Hindi bilang ang Clarice na iyakin. Papatayin mo na ang Clarice na yon ngayong gabi. Ang babalik sa mansyon nila ay ang Clarice na anak ni Esteban Avellino. Ang Clarice na kayang mag-audit ng bawat kasalanan nila. Itinulak niya ang USB palapit sa akin. Nandyan ang isang program na kayang kumopya ng lahat ng files sa computer ni Elijah sa sandaling isaksak mo ito. Gusto kong malaman kung saan nila dinala ang pera ng kumpanya. Gusto kong ikaw mismo ang maghanap ng butas para mapabagsak sila. Wasakin mo sila mula sa loob, Clarice. Iyan ang kabayaran sa buhay ng anak mo. Tinitigan ko ang USB. Ito ang susi ng aking paghihiganti. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ko. Ang takot ay napalitan ng puot. Ang lungkot ay naging layunin. Deal, maikli kong sagot. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pribadong banyo ng kanyang opisina. Humarap ako sa malaking salamin. Nakita ko ang isang babaeng mugto ang mata, magulo ang buhok at mukhang kaawa-awa. Kinuha ko ang gunting na nakapatong sa estante sa ilalim ng salamin. Hinawakan ko ang mahaba at buhaghag kong buhok. Ang buhok na gustong-gusto ni Elijah na mahaba dahil mukha daw akong disente. Sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, inilapit ko ang gunting sa aking buhok. Ang marahang tunog ng bakal na dumaraan sa mga hibla ay tila hudyat ng pagbitaw. Bawat hiblang nahuhulog sa lababo ay kasabay ng pag-alis ng mga alaala at bigat na matagal kong kinarga. Ang mahabang buhok na minsang sumagisag sa aking pananahimik ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng anyong mas malinaw, mas magaan, at handang humarap sa anumang hamon. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may buhok na hanggang balikat na lamang. Tuyo na ang kanyang mga mata, wala nang bakas ng luha. Ngunit naroon ang ningas ng paninindigan. Ito ang mukha ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Ito ang mukha ng babaeng hindi nauurong at handang ibunyag ang katotohanan laban sa pamilya Monteverde. Lumabas ako ng banyo at muling hinarap ang aking ama. May bagong tindig at may pasyang hindi na matitinag. Tinapunan niya ako ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pagtango. Isang senyales ng pag-apruba mula sa isang taong hindi madaling mapahanga. Nasa St. Luke's na ang medical team. Ligtas na si Enzo. Wika niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Ngayon, gawin mo ang parte mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon, Clarice. Ang galit ay nakakabulag, pero ang malamig na paghihiganti ay laging asintado. Inilagay ko ang USB
sa loob ng aking bulsa. Ang bigat nito ay tila isang sandata na handang pumutok anumang oras. Salamat, Papa. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Lulan ng isang itim na kotseng ipinahiram sa akin ng kumpanya. Binagtas ko ang daan, pabalik sa mansyon. Huminto na ang ulan, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig at mapanganib. Pagdating ko sa gate ng mansyon, nagulat ang gwardya nang makita ako, ngunit agad din akong pinagbuksan. Tahimik ang buong bahay pagpasok ko. Tanging ang ilaw sa sala ang nakabukas. Naabutan ko silang dalawa, si Elijah at Doña Rosario, na nakaupo sa sofa at nagtatawanan habang umiinom ng alak. Tila nagdiriwang sila sa aking pag-alis, kampante na naitapon na nila ang basurang matagal na nilang kinamumuhian. Natigil ang kanilang halakhakan nang marinig nila ang tunog ng aking sapatos sa sasahig. Sabay silang lumingon. Ang gulat sa kanilang mga mata ay hindi mapatayan nang makita nila ako. Basa pa rin ang damit, ngunit iba na ang tabas ng buhok at tindig. Anong ginagawa mo dito? Asik ni Elijah. Ibinaba ang baso ng padabog sa lamesa. Ang alak ay tumalsik dahil sa lakas ng kanyang pagkakabagsak. Akala ko ba lumayas ka na? Huwag mong sabihing hihingi ka na naman ng pera? Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula ng aking pagganap. Ang pinakamahirap na role sa aking buhay. Yumuko ako, hindi para magpakumbaba, kundi para itago ang puot na nagbabanta nang sumabog sa aking mga mata. Kailangan kong maging maamong tupa para makapasok sa kawan ng mga lobo. Patawarin niyo po ako, Mama. Patawarin mo ako, Elijah. Malumanay kong sabi. Ang boses ay sadyang pinababa para magmukhang sumusuko. Narealize ko po na wala akong ibang mapupuntahan. Kayo lang ang pamilya ko. Napangisi si Doña Rosario, isang ngisi ng tagumpay. Sabi ko na nga ba, babalik ka rin na parang asong bahag ang buntot. So, pipirmahan mo na ang annulment? Nag-angat ako ng tingin. Pilit kong pinalambot ang ekspresyon ng aking mukha. Kahit na sa loob-loob ko ay sinusunog ko na silang buhay. Opo, pipirmahan ko po. Aalis ako at ibibigay ko sa inyo ang lahat. Nagkatinginan ng mag-ina, tila hindi makapaniwala sa bilis ng aking pagsuko. Pero, dugtong ko, at dito na nakasalalay ang lahat. Bigyan niyo lang po ako ng 3 buwan, 9 araw. Gusto ko lang po, alagaan kayo at ang bahay na ito sa huling pagkakataon. Gusto ko pong umalis ng maayos, bilang pasasalamat sa pagkupkop niyo sa akin. Hayaan niyo akong maging mabuting asawa bago matapos ang lahat. Matagal bago sumagot si Elijah. Tinitigan niya ako, hinahanap ang dating Clarice na iyakin. Pero, ang nakita niya ay isang babaeng handang pagsilbihan siya. At alam ko, ang ego niya ang magiging kahinaan niya. Gustong-gusto niyang makitang pinagsisilbihan siya ng babaeng niloloko niya. Sige, tamad na sagot ni Elijah habang sumasandal muli sa sofa. Basta huwag kang gagawa ng gulo at siguraduhin mong masarap ang almusal ko bukas. Ngumiti ako sa kanila. Isang ngiti na puno ng tamis sa labas, ngunit may nakatagong lason sa loob. Hinawakan ko ng mahigpit ang USB sa aking bulsa. Nakapasok na ako. Ang Trojan horse ay nasa loob na ng Troy. Pangako, Elijah. Bulong ko, habang ang aking paningin ay tumago sa kanya. Diretso sa kanyang kaluluwang itim. Gagawin. Sa unang umaga ng aking pagbabalik, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Ang lamig ng sahig na marmol ay tumagos sa aking talampakan habang tinatahak ko ang daan patungo sa kusina. Ngunit mas malamig ang aking puso kaysa sa anumang bato. Ang mansyong ito, na dati ay tinatawag kong tahanan, ay isa na ngayong entablado. At ako ang pangunahing aktres. Sa isang dulang ako rin ang nagsulat. Nagsimula akong maghiwa ng sibuyas at bawang. Ang matapang na amoy nito ay humalo sa hangin.
isang pamilyar na ritual na ginagawa ko sa loob ng 7 taon. Dati, ginagawa ko ito ng may halong pagmamahal, umaasang ang bawat mainit na pagkain ay magpapawala ng pagod ni Elijah. Ngayon, ang bawat hiwa ng kutsilyo sa gulay ay tila pagsasanay sa kung paano ko hihimayin ang kanilang mga kasinungalingan. Bumaba si Elijah habang inaayos ko ang kanyang kape. Magulo pa ang kanyang buhok at halatang puyat. Marahil ay galing sa pakikipag-usap kay Maribel magdamag. Umupo siya sa kabisera nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Tila ba ako ay bahagi lamang ng muebles ng bahay. Inilapag ko ang mainit na sinangag at pritong bangus sa kanyang harapan. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang pumailan lang sa pagitan namin. Ang tabang ng kape. Reklamo niya matapos ang isang higop. Sabay bagsak ng tasa sa platito. Ang tunog ng porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Wala ka na ngang ibang ginagawa. Hindi mo pa magawa ng tama. Dati, ang mga salitang iyon ay magpapatulo ng aking luha. Mag-uunahan akong humingi ng tawad at timplahan siya ng bago. Pero ngayon, nakikita ko na lamang siya bilang isang baboy na pinapataba bago katayin. Ang kanyang kayabangan ay hindi na nakakasakit. Ito ay nakakaawa na lamang. Pasensya na, Elijah. Malumanay kong sagot. Nakayuko upang itago ang talim sa aking mga mata. Titimplahan kita ng bago. Mas matamis. Kasing tamis ng paghihiganti na inihahanda ko. Nang gabing iyon, umuwing lasing si Elijah. Amoy alak at pabango ng ibang babae ang kanyang damit. Nang tulungan ko siyang humiga sa kama, ang bigat ng kanyang katawan ay sumisimbolo sa bigat ng pasakit na idinulot niya sa akin. Ngunit tiniis ko ito. Hinubad ko ang kanyang sapatos at kinumutan siya. Nagpapanggap na ang mapag-arugang asawa. Hinintay kong maging malalim at regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang hilik ay pumuno sa kwarto, hudyat na siya ay nasa malalim na pagkakahimbing. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan akong bumangon at tinungo ang kanyang study table sa gilid ng kwarto. Ang laptop niya ay nakabukas pa. Ang screen ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa madilim na silid. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Kinuha ko ang itim na USB na ibinigay ni Papa mula sa aking bulsa. Ipinasok ko ang USB sa gilid ng laptop. Mabilis na lumabas ang isang window sa screen. Isang progress bar ang nagsimulang gumalaw. 10%, 20%. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumingon ako kay Elijah. Gumalaw siya ng bahagya at bumulong ng isang pangalan sa kanyang pagtulog. Maribel. Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa. Kahit sa panaginip, ang babaeng yun pa rin ang bukang bibig niya habang ang asawa niya ay nasa tabi niya. Ang sakit ay nandoon pa rin. Tila isang tinik na nakabaon sa lalamunan. Pero ginamit ko itong panggatong sa aking tapang. 50%. Biglang tumunog ang telepono ni Elijah na nakapatong sa nightstand. Isang notification. Napadilat ako at pinigil ang aking paghinga. Gumalaw muli si Elijah. Ang kanyang kamay ay kumapa sa kama. Tila hinahanap ang telepono. Dali-dali kong tinakpan ang ilaw ng screen gamit ang aking katawan. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Halos marinig ko na ito sa aking mga tainga. Kung magigising siya ngayon at makikita ito, tapos na ang lahat. Mawawala ang tsansa ko. Mawawala ang pag-asa ni Enzo. Ngunit huminto ang kanyang kamay sa ere at muli siyang bumagsak sa unan. Nagpatuloy ang kanyang malakas na paghinga. Binalik ko ang tingin sa screen. 100%. Completed. Mabilis kong binunot ang USB at isinara ang laptop. Bumalik ako sa aking pwesto sa sahig, sa tabi ng kama. Doon ako natutulog ngayon, sa isang manipis na kutsyon, dahil ayaw na ni Elijah na tumabi ako sa kanya. Yakap-yakap ko ang USB sa aking dibdib, napangiti ako sa dilim. Nasa akin na ang iyong kaluluwa, Elijah. Kinabukasan, sinalubong ako ni Doña Rosario sa may hagdanan.
Nakasuot siya ng kanyang silk robe at mukhang bagong gising din. Clarice, tawag niya sa akin ng may pagkadismaya. Ang dumi ng bodega sa likod. Tambak na ang mga lumang papeles at kahon. Linisin mo yon ngayong araw. Ayokong makakita ng kahit isang alikabok. Ang bodega. Ang lugar na tinatambakan nila ng mga bagay na wala ng halaga. Tulad ko. Opo, Mama. Sagot ko ng walang reklamo. Pumasok ako sa bodega. Ang amoy ng lumang papel, amag at alikabok ay sumalubong sa akin. Mainit at walang bentilasyon, tila isang oven na unti-unting luluto sa sino mang papasok. Ngunit para sa akin, ito ay isang minahan ng ginto. Habang nagpupunas ako ng mga lumang estante, isa-isa kong binuklat ang mga folder na nakatambak doon. Karamihan ay mga lumang resibo, mga canceled checks, at mga bank statements mula pa noong nakaraang dekada. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin, may nakita akong isang folder na kakaiba ang kulay, isang matingkad na asul na ledger. Kinuha ko ito at binuksan. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng isang organisasyon, Rosario Charity Foundation. Kumunot ang aking noo. Kilala ko ang biyenan ko. Ang pagkakawanggawa ay wala sa kanyang bokabularyo. Siya ang tipo ng tao na bibilangin pati ang butil ng kanin na kinakain ng katulong. Bakit siya magkakaroon ng charity foundation? Binuklat ko ang mga pahina. Ang aking mga mata, na sanay sa pagbabasa ng mga numero bilang isang top-notcher na CPA, ay mabilis na nakapansin ng pattern. May mga donasyon na pumapasok na nagkakahalaga ng milyon-milyon at lumalabas din agad sa loob ng ilang araw papunta sa mga offshore accounts. Ghost employees, fake beneficiaries, money laundering. Napahawak ako sa aking bibig. Ito ang dahilan kung bakit laging lugi ang kumpanya sa papel. Pero namumuhay sila ng marangya. Ginagamit nila ang charity para itago ang nakaw na yaman at makaiwas sa buwis. Isiniksik ko ang ledger sa ilalim ng aking damit, sa bandang likod, at tinakpan ito ng maluwang kong t-shirt. Ito ang bala na papatay sa reputasyon ni Doña Rosario. Lumabas ako ng bodega, puno ng pawis at alikabok, ngunit ang loob ko ay nagniningning sa tagumpay. Akala nila ay pinarusahan nila ako sa pagpapakulong sa akin sa bodega. Hindi nila alam na ibinigay nila sa akin ang susi ng kanilang pagbagsak. Papasok na sana ako sa kusina para uminom ng tubig nang biglang tumunog ang doorbell. Ang tunog ay matinis at sunod-sunod. Tila nagmamadali at walang galang. Sino naman ang bibisita ng ganito kaaga? Binuksan ng katulong ang pinto. At mula sa aking kinatatayuan sa pasilyo, nakita ko ang isang pamilyar na figura na pumasok. Nakasuot siya ng sunglasses kahit nasa loob ng bahay at ang kanyang high heels ay lumilikha ng tunog na puno ng awtoridad sa sahig. Tinanggal niya ang kanyang salamin at inilibot ang paningin sa sala hanggang sa magtama ang aming mga mata. Si Maribel, ang babaeng sumira sa pamilya ko, ay nakatayo ngayon sa loob ng bahay ko, hindi bilang bisita, kundi bilang isang reyna na nagmamasid sa kanyang bagong kaharian. Ngumiti siya sa akin, isang ngangiting punong-puno ng pang-iinsulto at tagumpay. "Hi, Mare," bati niya, at ang boses niya ay tila kumukulo na asido sa aking pandinig. "Nandito ka pa pala? Akala ko ba, maid ka na lang dito?" Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Ang demonyo ay hindi na kumakatok. Nasa loob na siya. Ang pagdating ni Maribel sa mansyon ay hindi isang bisita. Ito ay isang declaration of war na ginawa sa pinakamalumanay na paraan. Ang kanyang pula at makintab na dress ay tila isang babala at ang kanyang nangiti ay mas mapanganib pa sa matalim na talim. "Ay Clarice, nandito ka pa pala," wika ni Maribel habang niyayakap niya si Elijah ng mahigpit. "Hayan Mare, narinig ko sa social media
na hindi pa rin pala okay ang bata. I'm praying for him. Ang mga salitang yon ay tila acid na kumakalat sa aking ugat. Siya, ang babaeng umaasa na mamatay ang aking anak para makuha niya ang aking asawa at ang aming pera, ay nagdarasal kuno. Salamat, Mare. Sagot ko. Ang aking tinig ay kalmado. Tila wala akong alam. Ganyan talaga kapag wala kang ibang focus kundi ang pamilya. Hindi ko tuloy na prioritize ang karir ko. Hindi na nagpatalo si Maribel. Tama ka. Ang babae, dapat may career para hindi maging palamunin. Ang mga salitang yon ay may double meaning. Isang pagsundot sa akin at isang pagpupuri sa kanyang sarili. Ang gabi ay lumipas na tila isang bangungot. Si Elijah, Doña Rosario at Maribel ay nasa long table sa dining room, kumakain ng mamahaling steak at nag-iinom ng wine. Ako naman ay nag-serve, tila isang shadow na hindi nila pinapansin. Ang bawat paglipat ko ng plato, bawat paglagay ko ng pagkain, ay tila paghahatid ng death sentence sa aking sarili. Narinig ko ang mga bulungan nila. Masyadong stupid si Clarice. Ang dali lang niyang paniwalain. Bulong ni Doña Rosario. Si Elijah ay tumawa. Wala nang choice yan. Wala na siyang skill. She's useless now. Ang pinakamasakit ay nang hawakan ni Maribel ang kamay ni Elijah at tiningnan siya ng may pagmamahal. Huwag kang mag-alala, love. Ako na ang bahala sa lahat. I'm pregnant with your heir. Magiging maayos ang future natin. Ang aking buong katawan ay nanginginig. Ang soup ladle na hawak ko ay tila lead sa bigat. I'm pregnant with your heir. Ang mga salitang yon ay pumatay sa akin ng 100 beses. Hindi lang sapat na kinuha nila ang pera na dapat ay para sa paggaling ni Enzo. Kailangan pa nilang palitan ang aking anak ng kanilang illegitimate child. Ang pagnanais na isaboy ang mainit na soup sa mukha ni Maribel ay matindi. Ngunit pinigil ko ang aking sarili. Hindi ako ang gagawa ng gulo. Ang paghihiganti ay kailangang malamig, hindi mainit. Clarice, tawag ni Maribel, na nakita ang aking katahimikan. Timplahan mo ako ng kape. Extra sweet. Kailangan ko nito, para sa baby. Opo, Mare, sagot ko. Pumasok ako sa kusina. Kumuha ako ng coffee beans at nagsimulang gumawa ng kape. Habang nagtitimpla, lumabas ako sa aking bulsa ang isang maliit na bote ng vitamins na inireseta sa akin ni Papa. Ang high concentration B vitamins na may kakaibang lasa. Hindi ko ito inilagay sa kape. Ngunit matapos kong timplahin ang kape ni Maribel, inilagay ko ang isang patak ng concentrated B vitamin sa sweetener na gagamitin niya. It will not hurt her. Ang gagawin lang nito ay magbigay sa kanya ng isang bitter aftertaste na magpapaduda sa kanya tungkol sa lahat. Inilapag ko ang tasa sa harap ni Maribel. Uminom ka na, Mare. Wika ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi. Maganda iyan sa pregnancy mo. It will give you a little kick. Tumawa si Maribel. Hindi niya napansin ang subtle warning sa aking mga mata. Habang nagliligpit ako ng mga kalat sa lamesa, nakita ko ang telepono ni Maribel. Ang kanyang screen ay umilaw. Isang message mula sa isang private number. Huwag kang mag-alala. Ang plano ay natupad. Kinuha na ang tseke mula sa bangko ni Elijah. Kita tayo bukas. Hindi lang pala si Elijah ang kasama niya. May isa pa. Ang kanyang greed ay mas malaki kaysa sa isang Monteverde. Ang dangling mystery ay laging may partner. Hindi ko na kailangan ng ibang patunay. Ang pamilyang ito ay puro ahas. Tumalikod ako. Dala-dala ang mga maruruming pinggan. Ngunit bago ako umalis sa dining room, nakita ko ang isang bagay sa ilalim ng upuan ni Doña Rosario. Hindi ito pera, hindi ito ginto. Ito ay isang maliit na key na may engraving ng initials na RCM. Ang key na ito ay hindi para sa safe. Ito ay key para sa isang compartment. Napahigpit ang aking hawak sa mga pinggan. Ang black ledger ay nasa bodega. Ang key na ito ay para sa isang bagong vault na hindi ko pa alam.
Ang digmaan ay hindi pa tapos. 1 linggo na ang lumipas mula nang pumasok ako sa mansyon bilang ang undercover wife. Sa loob ng panahong iyon, sinunod ko ang bawat utos ni Doña Rosario, naglaba, nagluto, at naglinis ng walang reklamo. Tinitiyak na ang bawat pagkilos ko ay nagpapakita ng isang babaeng walang pag-asa at naghahanap ng kapatawaran. Ngunit sa bawat paghaplos ko sa sahig at bawat paglilinis ko sa bintana, nag-iipon ako ng mga impormasyon. Isang gabi, matapos makitang umakyat si Doña Rosario sa kanyang kwarto at matiyak na si Elijah ay nasa malalim na pagtulog, gumalaw ako. Ang malamig na simoy ng hating gabi ay humahaplos sa aking balat. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng determinasyon sa aking dibdib. Marahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Doña Rosario. Ang hangin sa loob ay may amoy ng lavender at matandang eau de cologne, amoy ng karangyaan at kasinungalingan. Sa ilalim ng maputlang liwanag na nagmumula sa buwan, nakita ko ang kanyang jewelry box na nakapatong sa kanyang dresser. Ang maliit na susi ay madaling nakuha mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang panyo. Ang aking kamay ay hindi nanginginig dahil ang takot ay natunaw na at naging adrenaline. Ipinasok ko ang susi sa kompartimento na pinaglagyan ni Doña Rosario. Ang bawat paggalaw ng metal ay tila tinig ng isang lihim na nagbabanta na mabunyag. Sa loob, naroon ang black ledger na nakita ko na noong nakaraang araw. Ang takip nito ay maitim at mukhang luma. Kinuha ko ito at isinara ang kahon nang walang anumang ingay. Mabilis akong naglakad patungo sa aking safe haven, ang bodega na ipinagawa niyang linisin ko. Sa loob ng bodega, binuklat ko ang ledger. Ang mga pahina ay puno ng mga kamay sulat na tala. Ang aking kasanayan bilang top-notcher na CPA ay mabilis na ginabayan ng aking mga mata. Ang Rosario Charity Foundation ay hindi isang organisasyon para sa mga dukha. Ito ay isang network ng mga shell companies na ginagamit upang hugasan ang maruruming pera ng pamilya Monteverde. Ang mga donasyon ay pumapasok mula sa mga kumpanya ni Elijah na may utang sa BIR at lumalabas agad bilang mga bayad para sa mga consultation fee na walang katuturan o bilang bayad sa pagpapagamot ng mga hindi kilalang tao sa ibang bansa. Ang mga numerong ito ay hindi lang pera. Ito ay patunay ng kaluluwang ibinenta nila sa kasamaan. Ang bawat entry ay isang ghost na nagpapamalas ng kanilang kasakiman. Habang hinahanap ko ang mga bank account numbers na gagamitin ni Papa, may isang pahina na pumukaw sa aking atensyon. Sa isang sulok, nakasulat ang isang tala, 1,900 at 78 witness, 2 milyong piso, hush money. Napatigil ako sa paghinga. Anong klaseng kaso ang mayroon sila noong 1,900 at 78? Hindi lang pala sila nandaya sa negosyo, may itinatago rin silang krimen mula sa nakaraan. Ang pamilyang ito ay mas madilim kaysa sa aking inakala. Mabilis kong kinunan ng high-resolution photos ang bawat pahina gamit ang encrypted phone na ibinigay ni Papa. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng pinto ng bodega. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ako gumalaw. Nagtatago ako sa likod ng mataas na tumpok ng mga kahon. Ang katawan ko ay nakasiksik sa pagitan ng pader at ng lumang kabinet. Ang ilaw mula sa pasilyo ay dahan-dahang tumagos sa pagitan ng pintuan. Ang anino ng isang tao ay lumabas sa sahig ng bodega. Matangkad, lalaki. Si Elijah. Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Siya ay nasa gitna ng bodega, hindi gumagalaw. Bakit siya pumunta dito? Baka may hinahanap siyang itinago. Baka may hinala na siya. Clarice, nandyan ka ba? Ang boses niya ay basa at mahina. Tila galing sa kanyang pagtulog. Sabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng kalat dito. Napapikit ako. Nanginginig ang aking mga kalamnan. Hawak ko ang aking hininga.
Hinahayaan ng alikabok at amoy ng luma na kumapit sa akin. Tila isa akong bahagi na ng bodega. Ang black ledger ay nakasiksik sa aking dibdib. Ang anino ay gumalaw muli. Naglakad patungo sa tumpok ng mga newspaper. Naramdaman ko ang matinding kaba sa aking dibdib, ngunit nanatili akong tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, naramdaman ko ang paglamlam ng ilaw na tumatagos sa pinto. Ang anino ay dahan-dahang naglaho. Inabot ako ng 20 minuto bago ako naglakas loob na gumalaw. Ligtas na ako. Pero may nagawa si Elijah bago siya umalis. May inilapag siya sa mesa, tila isang patibong. Paglabas ko ng bodega, maingat kong kinuha ang inilapag niya. Ito ay isang folder ng mga dokumento. Agad kong binuklat ang folder. Ito ay isang personal guarantee na pinatibay ng isang deed of undertaking. Sa madaling salita, ang dokumentong ito ay nagsasabing si Clarice Avelino Monteverde ay personal na magiging mananagot sa anumang pagkakautang ng Monteverde Corporation sa kanilang bangko. Akala nila, sa pamamagitan ng pagpipirma ko nito, maililigtas nila ang kanilang sarili at mailalagay nila ako sa likod ng rehas. Ang huling kuko sa kabaong na inihanda nila para sa akin, napakagat ako ng labi. Ang mga demonyong ito ay hindi pa rin titigil. Pero ang hindi nila alam, hawak ko na ang apoy na susunog sa kanilang kuta. Maya-maya, narinig ko ang mabibigat na yabag ni Elijah pababa sa hagdan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang kurbata ay nakaluwag, tila siya ay may malaking problema. "Clarice, nasaan ka na?" Galit niyang tawag. Lumabas ako mula sa kusina. Suot pa rin ang aking slave uniform. "Bakit, Elijah? Pirman mo ito," utos niya. Sabay lapag ng dokumento sa mesa. "Dali. Kailangan ko ito sa bangko ngayon. It's just a formality para ma-approve ang loan. Huwag ka nang magtanong." Tinitigan ko ang papel. Pagkatapos ay tinitigan ko siya. Ang kanyang pagmamadali, ang kanyang kawalang galang sa akin. Hindi niya kailangan ng pag-ibig ko. Ang kailangan niya ay ang signature ko. Kinuha ko ang ballpen at inilagay ang dulo nito sa itaas ng aking pirma. Sa loob ng aking isip, dahan-dahan kong binago ang ilang clause na nagpapawalang sala sa kanya at sa kanyang ina at nagpapalit ng responsibilidad sa kanila. Alam ko ang batas. Alam ko ang mga butas. Kailangan ko lang ng time para gawin ito. Ang aking kamay ay hindi nanginginig at ang nangiti sa aking mga labi ay hindi makikita ni Elijah. "Sige, Elijah," sabi ko. Kinuha ang ballpen at marahang sinimulang pirmahan ang dokumento. "Ito na ang huling pabor na hihingin mo sa akin." Hindi niya alam. Sa bawat stroke ng aking pirma, inilalagay ko sa kanyang pangalan ang utang ng Monteverde at ang guarantee ng aking kalayaan. Matapos pirmahan ang dokumento, iniabot ko yon kay Elijah. Hindi niya man lang ito tiningnan. Basta na lamang niya itong kinuha, ikinubli sa loob ng kanyang briefcase at nagmamadaling umalis patungong bangko. Ang pagmamadali niya ang nagbigay sa akin ng sapat na oras upang baguhin ang legal clause gamit ang maliliit at detalyadong sulat kamay. Alam ko ang batas ng korporasyon at alam ko ang kapangyarihan ng isang maliit na footnote na hindi mababasa ng isang taong bulag sa kanyang sariling kasakiman. Ang aking signature bilang personal guarantor ay nanatili, ngunit ang mga butas na inilagay ko sa paligid nito ay sapat na para ibalik ang buong pananagutan sa kanya at sa kanyang ina. Naiwan akong mag-isa sa bahay at ang katahimikan ng mansyon ay tila nagbigay sa akin ng basbas. Ang sumunod kong hakbang ay ang psychological warfare. Kailangan kong sirain ang pagtitiwala sa pagitan nila at ang pinakamadaling paraan ay ang gamitin si Maribel. Si Maribel, ang kumarik ko, ang ninang ng aking anak, ang salot na lumamon sa aking pamilya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng kama, nakita ko ang isang pair of gold earrings na iniwan ni Maribel.
Hindi ito mamahalin, ngunit kapansin-pansin. Sadyang hinayaan ko itong manatili sa ilalim ng unan ni Elijah. Kinagabihan, habang nanonood ng TV, sina Elijah at Doña Rosario, nagdala ako ng tsa. Ang ganda naman ng hikaw na yan, ma. Sabi ko kay Doña Rosario na may suot na mamahaling hikaw na brilyante. Ang galing talagang pumili ni Elijah. Hindi tulad ng gold earrings na nakita ko sa ilalim ng unan niya kanina. Ang tsaka naman ng design, parang pangmasa lang. Napatigil si Doña Rosario sa paghigop ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay naningkit at tumingin siya kay Elijah na abala sa kanyang telepono. Ganun ba, Clarice? Anong klaseng hikaw? Ay mama, wag mo na po itanong. Baka makita pa ni Maribel. Mapagalitan ako. Mukhang naitago lang ni Elijah doon. Baka natabig lang niya sa drawer. Pinilit kong gawing kaswal at inosente ang aking tono. Tila ba nagkukwento lamang ako. Ngunit alam ko na ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Alam ni Doña Rosario kung gaano kasnob si Maribel at alam niya na hindi ito magpapasuot ng murang hikaw. Naging seryoso ang mukha ni Elijah. Anong drawer? Wala akong drawer na pinaglalaruan. Iwan ko sa'yo, Elijah. Matigas na sagot ni Doña Rosario. Ang hininga niya ay mabigat. Tila may malaking usok na lumabas sa kanyang ilong. Sana, wala kang tinatago sa akin na makakasira sa ating reputasyon. Hindi pa ba sapat ang ginagawa mo sa atin? Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa pagitan ng mag-ina. Ang matandang babae ay hindi takot sa kasalanan. Natatakot siya sa kawalan. Ang susunod kong move ay tungkol sa pera. Gamit ang bank statements na nakuha ko, inilipat ko ang isang maliit na halaga, 20,000 piso, mula sa petty cash ni Doña Rosario patungo sa isang tunay na charity foundation. Hindi ito sapat para mapansin ng bangko, ngunit sapat ito para mapansin ni Doña Rosario. Mama, may tiningnan po ako sa ledger kanina. Sabi ko habang naglilinis ng kanyang kristal na vase. Parang may kulang po sa petty cash. Nasa 15,000. Baka po nagkamali lang ako ng counting. Hinawakan ni Doña Rosario ang kanyang dibdib. Ang ekspresyon ay tila pinutol ang kanyang hininga. Imposible. Ang lahat ng pera ay nasa aking pangangalaga. Hindi ako nagkakamali sa pagbibilang. Hindi ko lang po alam, Mama. Baka nakalimutan ni Elijah. Baka may binayaran siyang supplier na hindi niya nabanggit. Alam mo na po, busy siya sa kanyang affairs. Sa sandaling iyon, ang galit ni Doña Rosario ay tumalon mula sa akin patungo sa kanyang anak. Nagsimula silang magtalo. Ang kanilang boses ay tumaas. Lumikha ng isang nakakabinginging ingay sa mansyon. Nasaan ang pera, Elijah? Huwag mong sabihing ginagastos mo sa babae mo ang pera ng kumpanya. Wala akong ginagastos. Ang pera ay nasa trust fund. Wala kang trust fund. Ang tanging trust fund mo ay ang pag-asa mo sa babae mo. Baka siya ang kumukuha niyan. Nakatayo ako sa sulok. Pinapanood ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi ko kailangang sumigaw o magpaliwanag. Sapat na ang kanilang ego at ang aking mga buto ng pagdududa. Maya-maya, nagring ang telepono ko. Isang private number. Hello? Clarice, si Joaquin ito. Ang boses ni Attorney Joaquin Reyes, ang kaibigan kong abogado, ay seryoso at malalim. Siya ang architect na nagpapatibay sa aking mga legal loophole. Pasensya na, Joaquin. Nandito pa ako sa bahay. Nakita ko na ang mga documents na binigay mo at perfect ang ginawa mo. Ang personal guarantee ay hindi na isang guarantee para sa inutang, kundi isang transfer of liability para sa lahat ng past and future debts ni Elijah. Ikaw ay safe na. Sila na ang mananagot sa BIR at sa Bangko Sentral. Naramdaman ko ang isang matinding satisfaction na nagmula sa aking kaibuturan. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa vase na pinupunasan ko. Ang aking knowledge
ang naging pinakamalakas kong sandata. Huwag kang mag-alala. Ang kasong fraud ay handa na. Naghihintay na lang ako ng signal mo. Nilingon ko si Elijah at Doña Rosario na abala pa rin sa paghahanap ng petty cash na alam kong hindi na nila makikita. May isa pa akong kailangan, Joaquin. Bulong ko. Ang Black Ledger ay nagpapakita ng isang pagbabayad noong 1,900 at 78 para sa isang witness. Kailangan ko ng research dyan. Sino ang biktima at sino ang pinatay? Masyado nang matagal yun, Clarice. Ano ang koneksyon? Ang injustice ay laging may koneksyon. Kung hahabulin natin sila sa kasong ito, hihinto na ang kanilang bloodline. Nabalik ang aking tingin kay Elijah. Ang kanyang telepono ay umilaw muli. Nakita ko ang pangalan ni Maribel. Sumagot siya. Wala akong oras para sa'yo, Maribel. Nagtatalo kami ng nanay ko dahil sa pera na baka ikaw ang kumuha. Ibalik mo ang pera? Kung hindi, itatapon kita sa labas. Ibinaba ni Elijah ang telepono, puno ng galit at hininga. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang galit ay hindi nakatuon sa akin, kundi sa kanyang mistress. Nang gabing iyon, matapos magtalo, narinig ko ang pag-iyak ni Elijah sa telepono na nagmamakaawa kay Maribel na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang ego ay sinira ko na. Ngunit ang climax ay hindi pa dumarating. Ang tanging nalalabi sa akin ay 3 linggo ng paghihintay. Kinabukasan, habang nagliligpit ako ng mga damit sa kanyang silid, nakita ko ang kalendaryo niya. May isang date na nakasulat, October 25, 50th Anniversary Gala. Ito ang gabi. Ito ang pinakaimportanteng gabi ng pamilya Monteverde. Ang perpektong gabi para sa pambabagsak. Ang gala night ng ika-50 anibersaryo ng Monteverde Corporation ay 3 araw na lang at ang tensyon sa mansyon ay tila isang nakabiting ulap. Si Elia ay hindi na makatulog ng mahimbing. Ang kanyang mga mata ay laging namumula at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang hinala ay lumamon na sa kanyang pag-iisip at ang dating pagmamahal kay Maribel ay napalitan ng pait at pag-aalinlangan. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang kanyang boses mula sa kanilang kwarto. Siya ay nakikipag-usap kay Maribel sa telepono, ngunit ang tono niya ay hindi na ang dating tamis. Sabi ko sa'yo, Maribel, bakit may notification sa phone ko na may nag-withdraw ng 50,000 piso mula sa joint account natin sa BGC? Di ba sabi mo, wala ka namang ginagalaw? Ang boses ni Elijah ay mataas at puno ng galit. Tila ang tanging pinoproblema niya ay ang pera. Napadikit ako sa pader. Alam ko kung bakit. Ito ang microtension na gawa ng aking ama. Sa bawat clue na inilalagay ko, may kasabay na transaction na ginagawa si Papa upang magdagdag ng pagdududa sa pagitan nila. Wala akong tiwala sa'yo. Just come here. Dito ka matulog. At ipapakita mo sa akin na walang motive na masama ang paghingi mo ng pera. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng mabilis na mga yabag sa hagdanan. Bumaba si Elijah at sinalubong niya ako sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay basa ng pawis. Clary! Sigaw niya. Nasaan ang phone mo? Agad akong napahawak sa aking bulsa. Hindi siya pwedeng makita ang mga encrypted messages ko kay Papa at Joaquin. Bakit, Elijah? Naglilinis ako. Sagot ko. Ang aking tinig ay kalmado. Tila wala akong itinatago. Huwag kang magsinungaling. May message akong nakita sa phone mo kanina. Sino ang ka-text mo? May date ka ba? Ang kanyang hinala ay hindi tungkol sa mga financial documents na nakaw, kundi tungkol sa pagtataksil ko. Ang kanyang ego ay hindi matatanggap na ang babaeng inaakala niyang worthless ay naghahanap ng kaligayahan sa iba. Huminahon ka, Elijah. Sabi ko,
Ang aking ekspresyon ay malungkot at puno ng pagod. Sino pa ba ang kakatext ko, kundi ang nurse ni Enzo? Alam mo namang pinapadalhan ako ng daily update ng ospital. Baka nagkakamali ka lang. Ang hinala sa kanyang mukha ay sandaling nabawasan, napalitan ng bahagyang pagkaawa at pagod. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Lumapit siya sa akin at pilit na kinuha ang telepono. Tingnan mo muna, utos niya. Habang hinaharangan ko ang screen, wala akong pagpipilian. Ibinigay ko sa kanya ang telepono. Sa loob ng ilang araw, nagpadala ako ng mga dummy messages sa dummy number na ginawang nurse's line. Mga simpleng mensahe lamang tungkol sa stable na kondisyon ni Enzo. Napakagat siya ng labi habang binabasa ang mga mensahe. Ang hinala ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng guilt. Patawad, Clarice. Wika niya. Ang boses ay mababa. Masyado lang akong stressed sa trabaho. Nag-aaway kami ni Mama, tapos si Maribel, nagpaparamdam. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Hindi ko inasahan ang kanyang emosyonal na pagbagsak. Si Elijah Monteverde, ang lalaking walang puso, ay naghahanap ng kaawaan sa akin, ang babaeng pilit niyang pinagtatabuyan. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang naninira sa akin. Kayong dalawa ni Mama o si Maribel. Sino ba talaga ang nagmamahal sa akin? Sa kaibuturan ng aking puso, gusto kong sumigaw. Wala. Walang nagmamahal sa iyo. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ito ang sandali ng aking manipulation. Lumapit ako sa kanya. Ginawa ko ang bagay na matagal ko nang hindi ginawa. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang aking touch ay may bahid na ng malamig na pag-iimbot. Ngunit para kay Elijah, ito ay comfort mula sa kanyang asawa. Sa tingin mo ba, Elijah? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng kalungkutan. Kung gusto kitang saktan, hindi ko gagawin noon pa. Ako ang asawa mo. Mahal ko si Enzo. Hindi ko kayang itapon ang lahat. Ang tanging hiling ko lang ay sana bumalik ka sa dating Elijah. Yung Elijah na kilala ko, niyakap niya ako. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng pandidiri. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi ako magulo, Clarice. Ang mga babae ang gumugulo sa buhay ko. Ang mga babae? Gusto kong tumawa. Ikaw ang gumulo sa buhay namin. Huwag kang mag-alala. Bulong ko. Nandito lang ako. I will be your rock. Sa mga oras na yon, natagpuan ko ang pinakamalaking kahinaan niya. Ang kanyang self-pity. Handa siyang maniwala sa sinuman na magpapatunay na siya ay biktima, hindi ang may sala. Maya-maya, may nag-doorbell. Si Maribel. Ang tunog ng kanyang high heels ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumating siya, hindi bilang bisita, kundi bilang isang babae na nagmamadaling patunayan ng kanyang sarili. Elijah. Tawag niya nang makita niya kaming magkayakap. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Bakit mo ako pinagdududahan? Nandito ako para patunayan na inosente ako, hindi ko kinuha ang pera. Bumitaw sa akin si Elijah. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang awa. Huwag mo akong sigawan, Maribel. Utos niya. Ang boses ay nagpapamalas ng kanyang galit. Kung inosente ka, ipakita mo sa akin ang bank statement. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tanong ni Mama tungkol sa kondo? Tumayo ako sa sulok ng silid. Tahimik at walang kibo. Ngunit ang bawat micro-expression ko, ang pagyuko ng aking ulo, ang bahagyang pag-ubo, ang pagpisil sa aking kamay, ay nagpapahiwatig ng sakit na naramdaman ko sa kanilang pag-aaway. Para akong isang ina na nakatingin sa dalawang bata na nag-aagawan ng laruan. Ang pag-aaway nila ay umabot sa sukdulan. Si Maribel ay umalis, umiiyak at nagmumura, sinasabing pinagdududahanan niya na ang kanyang pagbubuntis ay magiging masaya. Nabalik ang tingin ni Elijah sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang-wala. Gulo.
I'm surrounded by so much drama. Hindi mo kasalanan, Elijah. Sabi ko, lumapit sa kanya at inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Ang importante ay ang pamilya. Mag-focus tayo sa anniversary gala para sa inyo ni Mama Iyon. Naramdaman ko ang bigat ng envelope sa kanyang briefcase, ang imbitasyon sa gala, ang huling yugto ng aming dula. Ang grand ballroom ng isang mamahaling hotel ay puno ng nakabibighaning liwanag at kumikinang na mga hiyas. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango, naghahalo sa masarap na aroma ng catering. Ang bawat bisita ay nakasuot ng pang-alis, tila mga display ng kayamanan at kapangyarihan. Ito ang ika-50 anniversary gala ng Monteverde Corporation, ang huling gabi ng kanilang paghahari. Nakasuot ako ng isang lumang damit na taupe ang kulay. Isa sa mga damit na suot ko noong unang taon ng aming kasal. Ang material nito ay manipis at hindi katulad ng mga designer gowns na nakapaligid sa akin. Sadyang hindi ako inutusan ni Doña Rosario na mag-ayos. Huwag kang mag-ayos, Clarice. Ang malamig niyang utos kaninang umaga. Magmukha ka lang disente. You're not a guest. Ikaw lang ang tagahawak ko ng bag. Do not disgrace us. Ngunit ang lumang damit na yon ay hindi simbolo ng aking kahirapan. Ito ang uniforme ng aking paghihiganti. Pumasok ako sa ballroom kasunod ni na Elijah at Doña Rosario. Sila ay kumikinang sa kanilang mga kasuotan. Si Doña Rosario ay nakangiti, tila isang reyna na natutuwa sa kanyang mga sakop. Samantalang si Elijah ay nakatingin sa paligid ng may pagmamataas. Sa loob ng ballroom, nararamdaman ko ang lahat ng mapanuring mata na nakatitig sa akin. Ang pagtingin ng mga tao ay hindi tuwid. Ito ay nakayuko, puno ng pagmamaliit, tulad ng pagtingin sa isang bagay na kailangan lang natiisin dahil kasama ko ang mga Monteverde. Ang pakiramdam ng hiya ay dapat ay lumamon sa akin, ngunit hindi. Ang hiya ay natunaw na at naging firewall na nagpoprotekta sa aking emosyon. Clarice, dito ka lang. Utos ni Doña Rosario. Sabay bigay sa akin ang kanyang maliit na clutch. Huwag kang lalayo, wala kang kausapin. Baka akalain nilang isa ka sa kanila. Tumalikod siya at naglakad palayo kasama si Elijah, tila isang matandang ina na nagtuturo sa kanyang alipin. Nakatayo ako sa gilid, tahimik, pinagmamasdan ang mga bisita. Ang aking mata ay naghahanap ng dalawang tao. Una, si Maribel. Dumating siya ilang sandali matapos kaming umupo. Nakasuot siya ng pulang gown, may mamahaling diamond necklace na ibinigay ni Elijah. Ang kanyang paglakad ay may awtoridad at pagmamalaki. Naglakad siya diretso patungo kina Elijah at Doña Rosario. Tila siya na ang bagong ginang ng pamilya. Hinagkan niya sa pisngi si Elijah at tiningnan ako nang may bahid ng pangiinsulto. "Hi, Mare," bati niya. "Ang simple mo naman. Nako, hindi ka na dapat umaalis sa bahay." Ngumiti ako. Ang aking mata ay walang emosyon. "Sana maging masaya ka, Mare. Sana forever na yan." Ang pangalawang tao na hinanap ko ay si Don Esteban. Nakita ko siya sa VIP section kasama si Attorney Joaquin. Nakaupo siya doon, nakasuot ng isang dark suit, tahimik ngunit may kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at sa halip na awa, nakita ko ang isang sign, isang mabilis na pagtango na nagsasabing, "Ito na, simulan mo na." Mabilis akong kumilos. Naglakad ako patungo sa likod ng entablado, sa lugar na inilaan para sa media at technical team. May nakita akong isang man in a headset na naghahanda ng audiovisuals. "Sir, excuse me," sabi ko. Ang aking tinig ay matatag at formal. "Pinapunta ako ni Mr. Monteverde. Kailangan kong i-finalize ang slide deck niya." Ang tao ay nagulat. "Ha? Wala namang final deck dito." "Nandito na po," sagot ko. Ang hard copy ay nasa briefcase ni Mr. Monteverde, pero ito ang master file. Inilabas ko ang isa pang USB
mula sa clutch na ibinigay sa akin ni Papa. Hindi ang ginamit ko kay Elijah, kundi ang encrypted master file na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Nang hindi nag-iisip, isinaksak ko ito sa projector control panel. Sa ilalim ng aking mga mata, nakita ko ang loading screen na mabilis na gumalaw. Walang nakita ang technician. Matapos ang 1 minuto, binunot ko ang USB. Salamat po. It's all set. Umalis ako sa technical area at bumalik sa pasilyo, naghihintay. Sa restroom, muli kong tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay nagniningas. Ang aking mga labi ay pinahiran ko ng lipstick na kulay dugo. Ang stage fright ay wala sa aking bokabularyo. Ang nararamdaman ko ay poetic justice. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang lumabo at ang isang malaking spotlight ay tumutok sa entablado. Umakyat si Elijah sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng satisfaction. Nagsimula siya ng magsalita tungkol sa legacy, tungkol sa future, at tungkol sa vision ng pamilya Monteverde. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng confidence. At ngayon, wika niya, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Upang pangunahan ang ating expansion, nais kong ipakilala ang babaeng magdadala sa ating kumpanya sa bagong heights, ang ating future CFO, Maribel Santos. Ang mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan. Si Maribel ay tumayo at lumapit sa entablado, naglalakad sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang pulang gown ay kumikinang sa karangyaan. Ito na, ang sandali. Hindi ako nagatubili. Naglakad ako palabas ng dilim. Ang aking mga hakbang ay tahimik. Ngunit ang aking presensya ay tila isang force na hindi mapigilan. Kinuha ko ang microphone na inihanda ni Attorney Joaquin sa gilid ng entablado. Humarap ako sa madla. Ang aking simple at lumang damit ay tila isang anino sa tabi ng karangyaan. Sandali lang po, matatag kong sabi. Ang aking tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay tila tumagos sa bawat sulok ng silid. Ang feedback ay bahagyang kumalat sa speaker, ngunit ang bawat isa ay narinig ang aking sinabi. Natigilan si Elijah at Maribel. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng matinding gulat, tila nakakita sila ng multo. Bago po natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, patuloy ho. Ang aking paningin ay nakatuon sa mata ni Elijah. Mayroon lang akong audit report na gusto kong ipresenta, ang huling kwenta ng inyong pamilya. Dali-dali akong pumunta sa likod ng entablado. Isinaksak ko ang isa pang USB, ang trigger, at pinindot ang enter sa control panel. Ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay umilaw. Ang logo ng Monteverde Corporation ay biglang napalitan ng isang spreadsheet na may ulo ng BIR, Bureau of Internal Revenue. Form 0605. Nakitang lahat. Sa isang pulang font, may nakasulat na malalaking salita. Total tax evasion, 500 milyong piso. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malaking pulang numero sa screen ay tila isang sumpa na nakatutok sa pamilya Monteverde. Ang hiyawan at bulong ng mga tao ay nagsimula nang kumalat sa buong silid. Tila isang apoy na mabilis na lumalamon sa karangyaan. Si Elijah ay nakatayo sa tabi ni Maribel. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Tila ang lahat ng dugo ay umalis na sa kanyang katawan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta, puno ng galit at pagtataka. Clarice, ano ito? Ano ang pinaplano mo? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag kang gumawa ng gulo. Iyan ay fake. Kasinungalingan. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi ng asawa, kundi ng CEO na tinitignan ng isang delinquent employee. Wala akong ginagawang gulo, Elijah. Matatag kong sagot. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ang ipinapakita ko lang ay ang katotohanan. 500 million pesos sa tax evasion. Iyan ang legacy na ipinagmamalaki mo bilang former CPA mo.
Obligasyon kong ilabas ang audit report na ito. Pinindot ko ang remote na hawak ko. Ang screen ay nagpalit, nagpakita ng mga flowchart at mga bank transfer mula sa Monteverde Corporation patungo sa Rosario Charity Foundation. Ang foundation na ito, patuloy ko itinuro ang pangalan ni Doña Rosario, ay hindi nagpapakain ng mga pulubi. Ito ay isang money laundering syndicate na pinamumunuan ni Doña Rosario. Ang mga donations ay ang ghost accounts at ang mga ghost beneficiary ay ang mga offshore accounts na naglalaman ng inutang nyo sa bangko. At ang condominium units sa BGC, iyan ang fee ninyo sa inyong future CFO. Si Maribel, na nakasuot ng pulang gown, ay biglang naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Elijah at hinawakan ang kanyang braso. Elijah, it's not true. Hindi ko alam ang tungkol sa foundation. It's all them. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Elijah. Sabay ay tulak kay Maribel. Ang pagbagsak niya sa kanyang high heels ay lumikha ng isang nakakabinging ingay. Ngunit wala nang may pakialam sa gulo niya. Si Doña Rosario, ang tunay na master architect ng kasamaan, ay hindi nagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila natanggalan siya ng dila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding galit. Hindi sa akin, kundi sa kanyang sarili dahil pinayagan niya akong manatili sa bahay nila. Umakyat si Elijah sa entablado. Ang kanyang mga mata ay tila gusto akong lamunin. Naramdaman ko ang presensya ng dalawang malalaking lalaki sa likod ko. Ang security na ipinadala ni Don Esteban. Magbabayad ka sa akin, Clarice. Galit niyang sigaw. Ikaw ang naninira sa pamilya ko. You will pay for this. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanya. Ang liwanag ng spotlight ay tila nagbigay sa akin ng kalayaan. Hindi ako ang naninira sa inyo, Elijah. Sabi ko, ang aking tinig ay malamig at puno ng pag-iimbot. Kayong dalawa ni Mama ang sumira sa sarili ninyo. Noong binaliwala niyo ang buhay ng anak ko, noong pinili niyo ang pera kaysa sa kalusugan ni Enzo, doon kayo namatay. Sa aking kamay, inilabas ko ang aking encrypted phone. Pinindot ko ang isang file. Ang screen ay nagpalit. Ito ay isang audio file na may transcript sa ilalim. Ang buong ballroom ay nakarinig ng boses ni Doña Rosario. Hayaan mo na ang bata. May sakit yan. Hindi na dapat isalba. Ang importante ay ang future mo, Elijah. Ang bata, pwede na yan sa kabaong. Pero ang reputasyon natin, hindi. Ang hiyawan ng madla ay hindi na mapigil. Ang mga salita ay tila sumpa, lumalabas mula sa bibig ng isang lola. At ito, sabi ko, ay ang transcript ng 1,900 at 78 witness. Ang hush money ay hindi para sa negosyo. Ito ay para sa pagtatago ng kaso ng hit and run na ginawa ni Doña Rosario. Murder ang sinasabi ng ledger ninyo. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng malawak. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang ay umalingaw sa buong silid. Pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI, at ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Sila ay nakasuot ng uniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Kasunod nila ay si Attorney Joaquin. Si Attorney Joaquin Reyes po, sabi ko, itinuro ang aking kaibigan. Siya ang nagbigay ng lahat ng evidences sa korte at sa gobyerno. Ang warrant of arrest para sa tax evasion, money laundering, at conspiracy to commit murder ay isasagawa na. Lumapit ang mga officers kina Elijah at Doña Rosario. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alsa. Ang mga mikropono ay nakatutok sa amin. Ang dating pagdiriwang ay naging crime scene. Sinubukan ni Elijah na tumakas, ngunit nahawakan siya ng isang NBI agent. Ang kanyang briefcase ay nahulog at ang mga documents ay lumipad sa sahig. Si Maribel ay natigilan, nakatingin sa akin ng may galit at takot. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang tao. Si Doña Rosario,
Ang reyna na nakasuot ng brilyante ay nakita ang mga officers na lumalapit sa kanya. Ang kanyang malaking mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang kamay ay biglang dumapo sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng matindi. Hindi, hindi ako gagawa nito. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako makukulong. Ako si Doña Rosario Monteverde. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang marangyang damit ay lumukot sa marmol na sahig. Tila siya ay nagkaroon ng stroke o heart attack. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, puno ng hapis at puot. Lumingon ang lahat sa akin. Inaantay ang aking reaksyon. Ang kanilang tanong ay, "Aawain mo ba ang lola ng anak mo?" Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko ang babaeng minsang nagsabing, mas karapat-dapat mamatay ang anak ko kaysa sa kanyang reputasyon. Hindi na po ako nurse, sabi ko sa officer na lalapit sana sa kanya. Ang aking tinig ay matatag at walang awa. Ang ballroom na dating sa gisag ng kapangyarihan ay naging crime scene. Ang sahig ay nilagyan na ng yellow tape at ang mga bisita ay nagtatakbuhan palabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagtataka. Si Doña Rosario ay nakahiga pa rin sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame habang pinalilibutan siya ng mga medical personnel. Si Elijah ay nakatayo sa tabi ng mga NBI agents. Ang kanyang kamay ay nakaposas sa likod. Ang kanyang damit ay gusot na at ang arrogance na dating bumabalot sa kanya ay naglaho na. Napalitan ng panginginig na galit. "Kasalanan mo ito, Maribel." Galit niyang sigaw. Tinitigan ang umiiyak na babae. "Ikaw ang nagdala sa akin sa kasalanang ito. Kinuha mo ang pera ko." Si Maribel ay nasa isang sulok. Ang kanyang pulang gown ay tila isang nakakahiya na balabal. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "Wala akong kinuha, Elijah. Ang pera na yon ay para sa pangangailangan ko." Balik sigaw ni Maribel, hindi na nakapagpigil. "Hindi mo ba nakikita? I'm pregnant at hindi ikaw ang ama." Ang kanyang mga salita ay tila isang malakas na suntok na dumapo sa ego ni Elijah. Ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. Sa lahat ng sakit na dinulot ko sa kanya, ang huling blow na ito mula sa babaeng ipinalit niya sa akin ang lubos na nagpabagsak sa kanya. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mata ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay nabalot ng kawalan ng pag-asa. Lumapit sa akin si attorney. "Joaquin." Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang silent victory. "Tapos na ang lahat, Clarice." Bulong niya. "Ang evidence ay solid. Ang injunction ay na-file na ni Don Esteban. Ang lahat ng assets ng Monteverde Corporation ay frozen na. Wala na silang makukuha. Pati ang deed of sale sa kondo ibinalik na sa kumpanya. You are free." Nilingon ko si Joaquin. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, ang aking puso ay punong-puno ng pasasalamat. Hindi siya nagtangkang hawakan ako o i-comfort ako. Ang respeto niya ay ang pinakamagandang regalo. "Salamat, Joaquin. My life is in your debt." "Hindi mo utang sa akin, Clarice," sagot niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Utang niya ng hustisya sa'yo. Ang annulment papers mo ay final na. You are officially free." Tumalikod ako. Sa aking paglakad palabas, hindi ako lumingon. Hindi ko tiningnan si Doña Rosario na ginagamot at hindi ko tiningnan si Elia na nakaupo sa sahig. Ang pag-alis ko ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa future ko. Dumiretso ako sa ospital. Pagdating ko sa private room ni Enzo, sinalubong ako ng masarap na simoy ng hangin. Malinis, tahimik, at amoy disinfectant. Amoy ng healing. Nakita ko si Enzo. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Ang mga tubes na nakakabit sa kanya ay wala na. At ang kanyang maliit na dibdib ay humihinga ng regular.
Nakahiga siya sa kanyang kama, may hawak na toy car, at nakangiti. Ang operasyon ay matagumpay. Ang aking munting anghel ay ligtas. Lumapit ako sa kanya at marahan siyang hinagkan sa noo. Ang init ng kanyang balat ay tila isang proof na ang lahat ng pagdurusa ko ay sulit. Mama, mahina niyang tawag. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa saya. Nandyan ka na. I'm okay. Oo, anak. Sagot ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang aking luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Okay na tayo. We're finally safe. Niyakap ko siya ng mahigpit, maingat na hindi mapindot ang tahi sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang lahat ng glamour at tragedy ng ballroom ay naglaho. Ang tanging realidad ay ang init ng yakap ng aking anak. Siya ang aking kayamanan. Nang gabing iyon, matapos siyang makatulog, lumabas ako ng kwarto. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Mula sa aking daliri, marahan kong tinanggal ang wedding ring na ibinigay sa akin ni Elijah. Ang ginto ay malamig at mabigat. Ito ang simbolo ng 7 taon ng financial abuse, pagpapanggap, at pananakit. Hindi ko ito iningatan. Hindi ko ito ibinalik. Marahan ko itong ibinato. Ang singsing ay lumipad sa hangin at tumama sa semento ng parking lot. Naramdaman ko ang pagkawala nito, hindi ng pera, kundi ng chain na matagal na akong nakatali. Kinabukasan, maaga akong nagising. Kinuha ko si Enzo at dahan-dahang inilabas sa ospital. Wala nang magulang, wala nang asawa, wala nang kumari na magtatangkang saktan siya. Hawak ko ang kanyang maliit na kamay habang naglalakad kami patungo sa kotse na ipinadala ni Papa. Bago kami pumasok, lumingon ako sa likod. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa aking balat. Ang aking buhok ay maikli at maayos. Ang aking posture ay tuwid. Ang babae na dating umiiyak sa gitna ng ulan ay wala na. Saan tayo pupunta, Mama? Tanong ni Enzo. Ngumiti ako. Isang malawak at tunay na ngiti. Sa kung saan, anak, tayo na ang magtatakda ng ating kapalaran, kung saan tayo magiging masaya. Ikinabit ko ang kanyang seatbelt at umupo sa driver's seat. Inilagay ko ang aking kamay sa steering wheel at sinimulan ng makina. Tumingin ako sa rearview mirror. Wala nang Monteverde. Tanging ang daan lamang na naghihintay. Umalis na tayo, anak. Bulong ko. Ang ating buhay ay nagsisimula pa lang. 5 taon na ang lumipas. Ang amoy ng alikabok at amag sa bodega. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Maribel. At ang lamig ng marmol sa mansyon ay matagal nang naglaho sa aking kamalayan. Ang mga alaala ay tila isang lumang pelikula na nakita ko, ngunit hindi na ako ang pangunahing actress. Nakatayo ako ngayon sa itaas ng isang penthouse office sa Makati. Ang bintana ay salamin at ang tanawin ay ang buong syudad. Isang karagatan ng mga ilaw at mga gusali na sumisimbolo sa aking tagumpay. Ako si Clarice Avellino, CEO ng Avellino Reyes Financial Consultancy at founder ng Kababaihan Fund, isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng biktima ng economic abuse. Ang aking pangalan ay nakaukit na sa industriya, hindi bilang asawa ni Elijah, kundi bilang isang powerful woman na ginamit ang kanyang talino sa accounting upang maging weapon at shield. Ang office ko ay hindi kasing karangyaan ng mansyon ng mga Monteverde, ngunit puno ito ng purpose at kapayapaan. Ang mga kurtina ay puti, ang hangin ay amoy fresh linen, at ang ilaw ay maligamgam. Wala nang pressure na maging perpekto. Tanging ang pressure na maging effective. Nakatanggap ako ng isang report mula kay Joaquin. Siya ang aking partner sa kumpanya. At siya ang taong nanatili sa tabi ko. Hindi bilang lover, kundi bilang trusted ally at tapat na kaibigan. Kumusta ang status ng Monteverde Properties? Tanong ko, habang iniinom ang aking kape. Ang lahat ng properties ay naibenta na.
Sagot niya, ang kanyang tinig ay kalmado. Ang Monteverde Corporation ay liquidated. Ang proceeds ay napunta sa tax payment at loan settlement. Ang matitira ay sapat na lang para pambayad sa legal fees. Binalot ng katahimikan ng aking puso. Wala akong naramdamang satisfaction sa pagkasira nila. Ang revenge ay tapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay justice at healing. Ang kapatawaran at ang pagbabayad, isa. Doña Rosario. Siya ay release na sa ospital matapos ang stroke. Dahil sa kanyang edad at kondisyon, ang kanyang sentensya ay ginawang house arrest sa isang maliit at lumang bahay na rental sa probinsya. Walang aircon, walang mga maids. Hindi siya pinupuntahan ni Elijah. Ang lola na nagtapon ng pera sa mukha ko ay nabubuhay ngayon sa limos ng mga dati niyang inalisan ng dangal. Ang kanyang karma ay hindi pisikal na pagpapahirap, kundi ang loneliness at kawalan ng glory na pinakamahalaga sa kanya. Ikalawa, Elijah. Siya ay release na sa kulungan matapos ang 3 taon dahil sa good behavior at plea bargaining na ginawa ni Joaquin bilang pabor sa akin para hindi na ako mahila sa korte. Hindi na niya maibalik ang kanyang karangalan. Ang mga media reports ay brutal. Nagtatrabaho siya ngayon bilang laborer sa isang construction site. Isang trabaho na minsang kinuha ng mga taong kinuha niya ng pera. Ang kanyang mga kamay, na dating malambot at pino, ay magaspang na at puno ng calluses. Nakita ko ang isang article tungkol sa kanya. The Fallen Prince of Monteverde, ang kanyang pagmamataas ang nagpahirap sa kanya. 3, Maribel. Matapos mag-file ng case si Elijah laban sa kanya, umalis siya ng bansa at naglaho na. Ang huling balita ay meron siyang isang maliit na anak na babae. Ngunit siya ay nabubuhay sa constant fear ng debt collectors at legal authorities. Ang kondo na pinangarap niya ay ipinagbili. Ang kapayapaan ni Clarice. Mula sa bintana, nakita ko si Enzo. Ang kanyang mukha ay masigla, puno ng joy. 6 na taong gulang na siya ngayon at ang kanyang scar sa dibdib ay tila isang medalya ng digmaan na ipinanalo namin. Siya ay naglalaro sa mini playground ng building kasama ang kanyang babysitter. Masayahin siya at malusog. Ang healing ko ay hindi nagmula sa pagpapakasal sa isang bagong lalaki. Maraming eligible bachelors ang nagtangkang manligaw, pati na si Joaquin. Ngunit sa tuwing may magpapakita ng romantic interest, ang alarm bell sa loob ko ay tumutunog. Kailangan ko ng oras. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang aking happiness ay ang amoy ng kape sa umaga, ang sound ng mga keyboard sa aking office, ang respect ng aking mga empleyado, at ang nangiti ni Enzo. Araw-araw, kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang queen. Hindi dahil may crown ako, kundi dahil matatag ang aking throne na binuo ko sa sarili kong dugo at pawis. Ang huling hiling, isang hapon, pumunta ako sa St. Luke's, hindi para magpatingin, kundi para mag-donate ng funds sa pediatric heart unit sa ilalim ng pangalan ni Enzo. Sa lobby, nakasalubong ko si Elijah. Mukha siyang matanda na, payat, at may daladalang isang bag ng laundry. Hindi niya ako nakilala agad. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding kalungkutan. Clarice, bulong niya. Hindi ko siya iniwasan. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may habag. Elijah, sagot ko. Nyuko niya ang kanyang ulo. Patawad, Clarice. I was a fool. I lost everything. Ang tanging regret ko ay hindi ko iningatan ang pamilya ko. Hindi mo kasalanan na nawala mo ang lahat, Elijah. Mahina kong sabi. Ang aking tinig ay walang puot. Ang kasalanan mo ay ang hindi mo pagtimbang sa halaga ng buhay. Ang karma mo ay hindi ang paghihirap mo, kundi ang realization na wala kang sino mang genuine na nagmamahal sa'yo.
Hindi ako humingi ng tawad. Hindi ko siya pinatawad. Pero binigyan ko siya ng peace. Ang annulment natin ay final na. Sabi ko, wala nang balikan. Ang tanging connection natin ay si Enzo. Kailangan niya ng healthy father. Magpakita ka sa kanya pagkatapos ng therapy mo. At sana, matuto ka ng magpahalaga sa buhay. Tumalikod ako at lumabas. Ang pag-alis ko ay hindi na isang pagtakas. Ito ay isang choice. Ang pangako ko sa iyo, Mama, ay natupad. Hindi ako namatay. Ako ay muling isinilang. Ang huling aral ko ay ito. Ang pagmamahal ay hindi pagsasakripisyo ng walang hanggan. Ito ay tungkol sa dahan-dahang pag-alis sa madilim na lugar at paghahanap ng liwanag sa iyong sarili para sa iyong anak. Ang pinakamalaking pag-ibig sa mundo ay ang pag-ibig na nagpapalaya.